Okay, I'm back. Ito yung continuation nung kanina. I just got back from the church. Ano yung pinaka-worst sa buhay kung bakit para tayong nagkukumahog na kinakailangan makapag-swimming, kinakailangan makapag-abroad, kinakailangan makabili ng Hermes. Lahat ng masarap sa buhay, kinakailangan magkaroon ako niyan, matikman ko lahat ng masarap. Kasi akala natin, eto lang yung buhay natin, no? Kaya litong-lito tayo pag nagbasa na tayo ng Bible at sinabi ni Lord na, huwag ka dito mag-ipon, doon ka mag-ipon. Nag-iisip ka ngayon, papakinggan ko ba si Kristo na doon mag-ipon? Ano ibig sabihin ng doon mag-ipon? May bangko ba doon? Gumawa ka na mabuti dito kasi lahat recorded. Iniipon namin ang mga good acts mo. Yun din ang sinabi kay Cornelius pati mga prayers mo. Ano sabi ng angel kay Cornelius nung nagpakita sa kanya? Your prayers and your good acts are like, tawag dito, para daw statues or some memorials in the eyes of God. Lupit nun Ibig sabihin talagang recorded ang lahat ng ginagawa mong maganda. Kaya baliktad na baliktad yung anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos. Yung hindi anak ng Diyos, nakapokus dito. Kinukumpleto. Nakala maganda siya. So, iuubos yung sweldo para sa pagpapaganda. Para makakuha ng gwapong milyonaryo. At mabili ang mga Hermes at makapunta ng Paris. Kopyahin si Heart Evangelista. Pagkatapos kinakalangan, gusto makakain ng mga gourmet sa Mandarin. Hindi ganyan ang anak ng Diyos. Though, sigat nagbibigay yan ng mga treats. Ako nga kung kailan ayoko na, kung kailan siya na lang yung love na love ko, bigla ba naman nagkaroon ako ng collection ng mga bags? Nakapag-asawa pa ako ng British Canadian na madaming pera Kaya nga 60 pa lang siya, retired na dahil ang dami niyang pera. Ako, inabot pa ako ng 65. Nag-antay pa ako ng 65 para magkaroon ako ng sarili kong pension. Alam niyo naman yung mga puti, pagdating sa pera, kanya-kanya. Pero pag dinivorce mo, kalahati ng lahat ng kanya akin. So, kung tutuusin mo, mayaman na rin ako. Kaya lang naman i-divorce ko yan. Di, tinanggal ni God yung Holy Spirit sa akin. Tsaka mahal ko asawa ko Kaya nga ang sikreto sa relasyon is, pakasalan mo, best friend mo. Sabihin dapat, yung ex ko nga, tuwan-tuwa ako, tinanggal sa akin yun kasi sinabi ko kay Lord, Lord, di ko kaya. Tanggalin mo sa akin. Unang-una, walang sense of humor. Samantalang itong pinakasalan ko, di lang mayaman. Talagang sumasakit ang tiyan ko pag nagpatawa. Ay, dito na ako. Diba? Kaya talagang masyado akong grateful kay God. Kasi talagang nung siya na lang ang minahal ko, talagang ipinakita niya sa akin, Joyce, ako lang ang secret. Sa akin, nasa akin nang gagaling lahat ng wishes and dreams mo, pero kinakalang buong buo bigay mo sa akin heart mo. So baka yan ang kulang mo, kapatid, kung bakit hindi dumadating ang true love or joy mo. Huwag ka makontento sa mga pwede na. Please lang, you only live once. Okay? So, unang-una, siguraduhin mo security mo sa taas. Kasi yon forever yon. Kahit hindi ka nga mag-asawa para sa akin. Ako, wala akong plano mag-asawa Hindi ko lang pwedeng sabihin kung bakit ako talaga nag-asawa. Kasi, maraming masasaktan sa pamilya ko. Dahil sinabihan ko sila. Ay, nako. It's your loss. Kaya ako nag-asawa. Sinabi ko sa sarili ko, sandali lang. I'm giving my everything to this. Pagkatapos, binabaliwala niyo ako. Dami kong option. Pagka inuna mo si God, dami mong option. Ikaw ang susuko. So don't stop.
Unahin mo si God. Unahin mo si Jesus. Give your life and your heart to Him at maniwala ka. Hindi agad-agad kasi yung iba gusto, pag sabi ng sorry Lord, bukas may mansion. Para mga engot, no? Kahit sinaing kailangan mo ng 40 minutes para masarap. Takes time. 40 years na yung tinapo mo, tapos gusto mo si Lord pagka gumalaw sa'yo, 20 seconds. Ano ba naman? Konting common sense. Sige, tama na muna to. Tuloy ko kaya mamaya kasi exciting na eh.